Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, ngayong araw, ngayong oras ho na ito, ongoing kasagsagan ho ng pagpapatuloy ho ng TRICOM Committee. Na kung saan dinidinig ho or iniimbestigahan ho ang mga fake news peddler daw na kung saan nagpapakalat ho ng mga fake news or maling impormasyon. Kung naaalala nyo mga kababayan, ito hong mga DD shit or DDS vlogger ho, nung unang ginawa ho or unang nagpatawag ho dito sa mga DD shit vlogger na ito, ay kahit isa ho, wala hong nagpunta. Pero nung una, gusto nila magpunta. Lalo na ito nagyayabang ito si Kalbo, ito si yung dating uso na ngayon laos na. Si Jonathan Morales. Oo. Ang tindi ng mga sinabi sa live Pupunta ako diyan pero sasabihin ko mga nararamdaman ko. Sasabihin ko ano mga gusto ko. Ayun. Nung araw na yun, hindi na ho nagpunta. Siguro, hindi na rin kasi nagpunta yung iba. Kinausap siya siguro, kaya hindi na rin ho nagpunta. Yung araw na yun, imbis na magpunta sila, ang ginawa ho nila, nag-file ho sila ng petition doon ho sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema, ano ho sila doon. Ayan, nag-picture taking pa sila. Sino ba yan? Si Joey. Si Attorney Trixie, yung nagre-reklamo, gutom na raw siya. Mr. President! Gutom na kami! Harap tanga, andito rin yung mga dating uso ng ngayon laos na. End of contract na yata. Jonathan Morales. Ito rin sino ba ito? Si Cathy Binag. Tapos andito rin yung isang vlogger. Sino ba to? Yung panahon ni Duterte, ni Digong. Parang pinasok ko yata yung bahay niya. May ano yata, kinalaman yata siya droga. Andito rin ito yung isang miyembro ng Banateros, yung Tisoy na Tisoy. Tisoy na Tisoy, hindi niya kamukha ang kawaling sunog. Ang tawag dito, Boss Dada ilang nakarinig na boss, pero alalay ni Banat ba yung puti? Tawag siya, Boss Dada, pero alalay ka ni Banat ba? Pero pa isa rito sino ba ito? Yung ginawang tanga ni Tita Missy? Old school. Tama ba? Si old school ba to? O kamukha lang? Yung iba hindi ko nakilala. Meron pa rito yung isa, yung taga-SMNI. Taga-SMNI ba to? Yung, ewan ko tama yung sinasabi ko, yung pinuntahan ng mga Philippine National Police about sa ginawang pagpapakalat ng fake news kay General Torre. Yung iba hindi ko nakilala kasi alam nyo naman dyan sa mundo ng DD shit. Maraming kasi dyan, maraming mga vlogger na nasa laylayan ba? Ayan ho. Hindi sila umatin yan. Ngayon, nung mga nakaraan, hindi pa rin sila umaten. Pangalawa. Kahapon ho, nagkaroon ho ng balita na ganito, mga kababayan. Pakinggan natin. Posibleng ipakontempt at ikulong sa kamera ang 11 social media personalities kapag muling inisnab ang investigasyon sa pagkalat ng fake news o maling impormasyon. Kabilang dito sina dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Padoy, Aaron Peña Sasasot, Jeffrey Celis, Crisette Chu, Mark Lopez at Mary Jean Reyes.
Nakatakda ang susunod na pagdinig ng Tri-Committee bukas, March 21. Nauna nang nagpalabas ang komite ng show cause order laban sa siyam na personalidad na nabigong dumalo sa pagdinig noong February 4 matapos maghain ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil ang investigasyon. February 18, ipinasabpina ng Tri-Committee ang mga social media personalities dahil sa muling pag-isnab sa pagdinig. Ayan ho mga kababayan, malinaw, 11 social media personalities may face contempt order by House of Representative or Tri-Com Committee. Ay ngayong araw na to mga kababayan, abay may mga nagpunta na. May mga sumulpot. Kasi nga naman, mabibigyan ba naman ng contempt order? Parang ang mangyayari rito, yung kay Nanay Roque. Kay Bakla. Sorry. Kakamali, siya na, live ito. Vlog ito, hindi ko na may edit. Kay Mr. Roque, kay Harry Roque. Lalaking machong Harry Roque. Magiging ganon, magkakaroon sila ng contempt order. Pero nakakapagtaka dito mga kababayan, kung yung unang desisyon nila na hindi sila magpunta nung unang araw, unang imbitasyon ng Tri-Com or ng House of Representative or Tri-Com Committee, na wag magpunta silang lahat, nagkakasundo sila. Ang nakakapagtaka ngayon, bakit yung iba nagpunta, yung iba hindi? Mukhang nagkakatabla. mukhang nagkakatablaan na kasi yung unang araw, yung unang pinatawag sila ng Tri-Com, House of Representative, nagkakasundo silang hindi magpunta. Bakit ngayon parang hindi na sila nagkakasundo na magpunta lahat or wag nang magpunta? Ano nangyari? Mukhang nagkakagulo-gulo na kayo dyan. Kasi mga kababayan, si Attorney Trixie Cruz, yung dati hong sekretary ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasamaang palad, ay nagpunta. Lumitaw dyan. Pakita natin yung ngipin niya. Sorry, pakita natin yung video niya. Asa na ba to si Trixie? Pakinggan nyo. Dumating. Ma'am, finally, nag-attend na kayo. Ano pong main reason na nandito na kayo ngayon? Sir, excuse po, bakit ano po? We were subpoenaed by the House. Grabe naman kasi. May umawat doon sa nagtanong na reporter. Bakit naman kasi ganyan agad yung tanong mo, Mr. Reporter? Napaka-savage naman. Napaka-savage naman ang tanong mo. Sino ba yun? Sino bang reporter yun? Hindi tuloy nakasagot si Trixie Cruz na panganga. Siyempre, dahil sa subpoena yan, dahil sa, contempt order yan. Isipin mo, magkakaroon ng contempt order. Sa tingin mo sa magtatagoy si Trixie. Sa bahay ni Digong. Kasi mga kababayan, ako naniniwala ako. May mga DDS vlogger kasi na para bang ang dating, walang magawa kundi umaten eh. Kasi yung iba, parang kayang hindi umaten, kayang tiisin yung contempt order. Kasi may mga vlogger dito na may iba dyan malapit sa kusina. Yung iba dyan, talagang nagbablog lang. Kumbaga malayo sa kusina. Kumbaga hindi sila mababakuran, mapoproteksyonan. Masyado mo naman, sinabage naman yung ulitin natin. Ma'am, finally, nag-attend na kayo. Ano pong main reason na nandito na kayo ngayon? Sir, excuse po, bakit ano po? We were subpoenaed by the House. Pinutol yung video eh. Pinutol yung video na yun eh. Dahil daw sa subpoena. At least inamin ni Trixie Cruz Angeles na kaya siya umaten, biglang lumutang dahil sa subpoena, di ba? Kasi last na ngayon eh, pag hindi umaten, mga kababayan, may contempt order na parang matutulad kay Harry Roque. Kaya yung mga iba rito na hindi umaten, wala. Sigurado contempt order na yan. Aarestuhin na yan, hanapin na yan ng mga Sergeant of Arms. Depende kung maikipagtulungan sila sa Philippine National Police. Ang alam ko, pwede sila maipagtulungan kapag outside Metro Manila.
Pakinggan natin si Attorney Trixie Cruz na feeling relax, feeling chill. Yan si Trixie Cruz! Buwang loob! Buwang labas, sira ang loob! Morning, ma'am. Ma'am, do you still question the constitutionality of this hearing? Sorry? Do Hi. you question the constitutionality of this hearing? We questioned it in the Supreme Court. But why did you attend, ma'am, despite... Because there's an official summons. The last time though we were sent invitations. So this one is an order, a compulsory order. So we're here. What do you expect to happen today? Nung una raw, hindi mo na sila matay. Invitasyon pa lang naman eh. Ngayon kasi may subpina na. Magkakaroon pa ng contempt order. Kaya atin-atin na. At ang alam ko ito si Trixie Cruz Ramirez. Parang si Trixie Cruz Ramirez tuloy Angeles. Parang hindi lang ako sure parang may nabalitaan ako may magpa-file yata for disbarment sa kanyang pag-abogado. Kilala nyo naman ito si Trixie Cruz, di ba? Pag nasa entablado to ng mga ma-issue rally, laging ganito banat ito eh. Mr. President! Gutom na kami! Putik na turinga, abogado, napaka-immature magsalita ang put. Anong klaseng abogado yung gano'n yung pahayag mo sa entablado? Mr. President! Gutom na kami! Ayan mga kababayan, hindi ho natin alam bakit aminado si Trixie Cruz, kaya sila umaten dahil sa subpoena. Magkakaroon na siyempre malamang ng contempt order. At ang nakakapagtaka dito, yung unang araw nga na patawag ng House of Representatives Tricom Committee, nagkakasundo hindi sila magpunta. Nagfile pa sila dun sa Korte Suprema. Bakit ngayon hindi na lahat sila yata nagkakasundo? Kasi iba umaten, iba hindi. Ano na nangyari sa inyo? Ano na nangyari? Parang nagkakalinisan na. Ay, nako. Okay mga kababayan, kita-kita tayo ulit sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod of Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.